Tila nagpasaring naman si Pangulong Bongbong Marcos laban sa China sa kanyang talumpati sa paggunita ng Araw ng Kagitingan sa Bataan kanina. Hindi dumalo si Vice President Sara Duterte sa programa pero nagpakita ng suporta ang kinatuwa ng Japan at Amerika. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Personal na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paggunita sa Araw ng Kagitingan sa Mount Samat sa Bataan kanina. Nag-alay siya ng mga bulaklak sa dambana ng Kagitingan at saka hinarap ang mga veterano noong World War II. Sa kanyang speech, naging malaman ang mensahe ng Pangulo. Mariin niyang kinundina ang kasalukuyang banta sa soberanya ng bansa na nagresulta na raw sa pananakit. Some portend clear and present threats to our sovereign rights and in fact have already caused physical harm to our people. Ang mga ito ay hindi katanggap-tanggap, hindi makatwiran o makatarungan, lalo na sa panahong ito ng payapang pakikipag-ugnayan ng mga bansa. Gaya raw ng pinagdaanan ng mga bayaning sundalo sa Death March sa Bataan noong 1942 at pagkamit ng kalayaan ng Pilipinas, hinimok ng Pangulo ang publiko na gawin itong inspirasyon para protektahan ang soberanya ng ating bansa. Tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Hindi direktang tinukoy ng Pangulo ang gusot sa West Philippine Sea. Pero kamakailan lang, 3 Philippine Navy personnel ang sugatan dahil sa pambobomba ng tubig ng China sa Ayungin Shoal. Dito niya kinilala ang kontribusyon ng mga sundalo sa pagbabantay ng ating teritoryo. Bilang suporta sa mga sundalo, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of National Defense na ayusin ang inventaryo ng mga kagamitan ng AFP para malaman kung ano-ano ang kailangang idagdag dito. Ipinag-utos din niyang busisiin kung sapat ang benepisyo ng mga sundalo. Ang event kanina tila patikim sa Trilateral Summit ng Pilipinas, Amerika at Japan sa Washington, D.C. sa Huwebes. Present kasi kanina ang mga kinatawa ng Japan at Estados Unidos. Hindi naman dumalo sa programa si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte. Pero sa isang online message, hinimok din niya ang publiko na tularan ang pinakita ng kabayanihan ng mga veteranong sundalo noong digmaan. Ang kanilang hangarin na ipagtanggol ang dangal at integridad ng ating bansa sa panahon ng digmaan ay inspirasyon na dapat nating tularan at alagaan. Sa kabila nito, tinawag namang traidor ng grupong Akbayan ang pagiging tikom daw ni VP Sara sa isyu ng agawan ng teritoryo. Kahapon, tinanong ulit siya tungkol dito pero no comment pa rin daw siya sa issue. Bana tuloy ni Akbayan President Rafaela David, pinakita lang nito na walang pagmamahal sa bayan si Duterte. Hindi pa ito sinasagot ng tanggapan ng Vice Presidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.